Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Magandang araw sa ating mga taga-subaybay dito sa Radyo Pilipinas World Service. Narito na ang bugso ng mga balita mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya. Ako po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Dadako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Relief operations para sa mga residente ng bayan ng Bugalyon na apektado ng habagat at mga nagdaang bagyo tuloy-tuloy na isinasagawa. Narito ang ulat ni Ruel de Guzman mula sa Dagupan. Pulis ya gagawon na lokal ya gobyerno na bali na Bugalyon dyan luyag na Pangasinan so relief operations para sa residente ya naapektaan na dalap lapud uran ya awit na habagat tan are din malan iram bagyo. Katakap tuya, ginapuan la na LGU, supan itar at Drumaran Barangay na family food packs ng lapo at DSWD no inar ako na na idan, ire-residente at Barangay Kabayawasan, magtaking tanpantal. Unong at sa impormasyon ng lapo at LGU, 20,812 ya family food packs so naawat na balay na Bugalyon ng lapo at DSWD. Balat ang amin niya 25,135 ya apektadong pamilya at balay at makaawat na tulong ng Ripakniso LGU na relief goods sa itar danatan niya agaw at sa residente na Barangay Kayanga, Pangaskasan, Tansalumagi Norte. Aya at ang na tulong so amin niya pamilya Bugalyon ya akadit na epekto na dalap. Sa kay subali na Bugalyon at sare nadadalap no panahon oran tan are bagyo lapod dadalanan niya na Agno River sa kaya sang kabalagan niya ilog at intiron Pilipinas. Malalapod Radyo Pilipinas Dagupan, Shaks Ruel de Guzman para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Inyong napakinggan ang ulat ni Ruel de Guzman mula sa Dagupan. Puntahan naman natin ang Bontoc, TESDA Mountain Province, hinikayat ang mga job seeker at TVET graduate na makibahagi sa World Cafe of Opportunities. Ang kabang ulat ihahatid naman sa atin ni Apollo Padaen. Maangay ti World Cafe of Opportunities sa Jai Governor Leonard G. Mayain Sports Center, Poblasyon Bontoc Mountain Province. Iti aldaw iti Merkules, August 19, 2026. Inyawis ni TESDA Mountain Province Provincial Director Felix Berto or June Matuti Jr. iti umili iti probinsya nga makinayon iti makunang WCO, Wino World Cafe of Opportunities, taritoy ket job fair kan one-stop opportunities para iti trabaho, training skills, assessment kan certification, entrepreneurship, livelihood kan dadumapay nga government services iti may paay nga serbisyo dagitoy makipartisipar nga ahensya ti gobyerno iti daytoy World Cafe of Opportunities. In paganudget ni Matoti nga adati skills mo nga ket mabaling nga may kan ti certification ken kasapulam iti skills nga at trabaho ket mabaling kamat nga masanay ken kastapay iti skills iti maysa nga tao ket agbalin nga trabaho pag gedan ken kastapay mangited iti nasasyat nga masakbayan. Manipod Bontoc Mountain Province sa Padaen para iti World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Inyong napakinggan ang ulat ni Apollo Padaen mula sa Bontoc. Punta naman tayo sa Tabuk. Philippine Coast Guard tutulong sa rescue assistance sa Tabuk City. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Renzi Joaquin. Adu iti mabalin nga itulong iti Philippine Coast Guard dito siyudad iti Tabuk ken probinsya ang Kalinga. Inbaga nito ni City Mayor Darwin Estraniero ay tinaramid nga courtesy call iti PCG team nga indalwa ni Ensign Jim Alvin Balnao. Karaban dagiti mabalinda nga itulong ket emergency response, environmental protection ken law enforcement.
Binilin ni Estranyero iti grupo nga makikaysa kadigiti kamang iti City Disaster Risk Reduction and Management Office para iti panagtinulong ng runata kasapulan nga kanayon iti rescue assistance. Sigon kinibalnaw, temporaryo nga da iti opisina da iti PDRRMO Building Capitol Compound. Kunana pa'y ang mabalinda nga makitinulong ipatungpal iti WASAR when water search and rescue training. Inay na nga noaday iti agtarigagay nga taga-Kalinga nga sumrek iti PCG ket sidadaanda nga tumulong. Manipod DZRK Tabuk City, Renzi Joaquin agipad padamag para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Inyong napakinggan ang ulat ni Renzi Joaquin mula sa Tabuk. Dadakoy naman natin ang Lucena, food at income diversification sa pamagitan ng rice tilapia farming sa rehiyon ng Mimaropa ipinalalakas. Ang kabang ulat ihahatid naman sa atin ni Tom Alvarez. Pinalalakas ng DA Mimaropa ang food at income diversification sa pamamagitan ng rice tilapia farming sa Mimaropa region. Ayon sa pabalid ng ahensya, nilalayo nito na mas maging handa ang mga magsaka at subukan ng isang diversified at climate resilient na sistema ng pagsasaka para sa mas mahusay na produksyon, karagdagang pagkakakitaan at mas matatag na kabuhayan. Sa ilalim ng kanilang programang Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture o AMIA, patuloy na sinusulong ang mga teknolohiyang makatutulong sa farming communities na maging mas produktibo, resilient at handa sa mga epekto ng climate change. Bilang bahagi ng advokasiyang ito ay nagsagawa ang DA Mimaropa ng pagsasanay sa rice tilapia farming system para sa mga magsasaka sa rehiyon. Mula sa lungsod ng Lucena, Tom Alvarez para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Inyong napakinggan ang ulat ni Tom Alvarez mula sa Lucena. Dadako naman tayo sa Palawan. Mahigit 9,000 pamilya na benepisyaryo ng bawat bayan makikinabang sa Coron, Palawan na napagkalooban ng tig 10 kilong bigas. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Valerie Regalado. Dugang nga ginawa sa pagkarauno ng atud ang gobyerno ang nasyonal sa kurang-kurang 9,000 misakagatos nga pamilya sa Coron, Palawan. Matapos handang makaresibi itig 10 ka kilong bigas, sa unang Domingo ang pagpantaw ang programa nga bawat bayan makikinabang nga gimpisang ika-10 hasta 15 ang Agosto dading dagon. Ingpunduan dya sa idalem ang Local Government Support Fund nga nang inisyatiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ang pagpantaw ang bigas sa impangunan ang gobyerno ang Palawan miyang mga lokal nga gobyerno, agod matud ang tabang sanda nga sasakapan. Ang kagapil sa mga benepisyaryo ang mga pamilya nga galin sa Barangay Bintuan, Guadalupe, San Jose de Calachao, Borac, Terda, Marsilia, Misa San Nicolas, nga karesibi ang ayuda nga dugang suporta sa handang pangadlaw-adlaw nga kaministeran. Agpasalamat da ang mga benepisyaryo sa handang nga resibing bigas, tungod sa mabalden kuno datong tabang sa pagbinos andang garaston sa handang pagkaon. Alindigi sa Radyo Pilipinas Palawan, dya si Valerie Regalado para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Inyong napakinggan ang ulat ni Valerie Regalado mula sa Palawan. Puntahan naman natin ang rehiyon ng Kabisayaan. Bagong Early Childhood Care and Development Center itinayo sa Calbayog City, Samar. Ang kabang ulat ihahatid sa atin ni Suzette Pretencio mula sa Calbayog. Formal nga gin-instalar nga ginbendisyonan ang bagong Early Childhood Care and Development o ECCD Center sa Barangay Bagong Lipunan, Calbayog City. Ang proyekto gintutuyo nga maghatag sa mas talwas, maupay ngan angayan nga learning environment para sa mga kabataan sa komunidad. Pinaagi sa bago nga pasilidad, mas mapapahirani sa mga pamilya ang early childhood education nga development services nga importante sa temprano nga bahin sa pagtubo sa mga bata.
ginlalauman nga ang center makakabulig sa pagpauswag sa basic learning, social, emotional ngan cognitive skills sa mga kabataan antes sera sumulod sa formal nga pag-eskwela. Ang pasilidad magiging lugar liwat para sa child-centered learning activities ngan iba pa nga programa nga nasuporta sa husto nga development sa mga kabataan. Nagpapakusog ang proyekto sa access sa barangay Bagong Lipunan sa Early Childhood Care Services nga nagahatag sa mas maupay nga pundasyon para sa paghibarongan pag-uswag sa mga young learners. Matikang sa Radyo Pilipinas Kalbayog, ini si Suzette Pretencio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Inyong napakinggan ang ulat ni Suzette Pretencio mula sa Calbayog. Dadakoy naman natin ang rehiyon ng Mindanao. Surigao del Sur Police Provincial Office ginawaran ng Gold Eagle Award ng Police Regional Office o PRO 13. Ang detalye ng balita ay hatid sa atin ni Raymond Aplaya mula sa Tandag. Usa ka makasaysayanon nga kalapusan ang nakabot sa Surigao del Sur Police Provincial Office human kini nahimong labing unang police sa Provincial Office sa Caraga Region nga may pailawom sa Performance Governance System o PGS Institutionalization Stage o malapusong gihatagan sa presiyosong Gold Eagle Award sa Police Regional Office o PRO 13. Kini nga kalampusan nagrepresentar sa labing taas nga ang sa pagdumala, estratehikong pagpatuman o kapabilidad sa organisasyon sulod sa Philippine National Police. Abaw kalampusan nagsilbi isip usa ka inspirasyon o pruweba sa konsepto alang sa ubang mga Police Provincial Office sa Tibok Riyon nga nangandam sa pagpailawom sa institutionalization process. Subay nini ang STS-PPO nagpaabot sa kinasingkasing nga pasalamat sa ilang mga uniform and non-uniform personnel, ang Provincial Advisory Group for Police Transformation and Development, lokal nga pagamahanan ug sa katawhan sa Surigao del Sur tungod sa ilang hugot nga suporta sa mga inisyatiba sa kapulisan dinhi sa probinsya. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, ako si Raymond Aplaya, alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Inyong napakinggan ang ulat ni Raymond Aplaya mula sa Tandag. Dadako naman tayo sa Hulo. Philippine Coast Guard o PCG patuloy na pinalalakas ang Maritime Patrol at tulong sa mga mangingisda sa lalawigan ng Sulu. Ang kabang ulat ihahatid naman sa atin ni Nurida Salip Julkiram. Tuy-tuy piapakusog sa Philippine Coast Guard at PCG kaagi sin Coast Guard Western Sulu and Maritime Patrol support ang mga mag-ista kaagi sin Sulu Artisanal Livelihood Assistance and Maritime Patrol Task atawas sa lampat piaunin activity karakatan sakop sina Hulo particularly when Indanan banghay nagpaunin Coast Guard sa Maritime Patrol iban monitoring namikyan nagdirihil da isab assistance sa mga local mag-ista hambok pa sab safety intervention karakatan masukba Jambatad Sinmulo, nagdihil tayo sa guide in a Coast Guard Special Operations Unit ang mga family sinsa mabadyaw mo hindi hipaparain mga bata-bata hawang ka iba na pag-usahan nila karakatana. Magsud sin kagyo nini matantulapas kamamulahanin katan protection na kabataan iba na mga mag-isa amin na huwat-huwat in kabuyanan nila ang marine resources. Dahing RP Holo, Nurida Salip Julkiram para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. At inyong napakinggan ang ulat ni Nurida Salip Julkiram mula sa Holo. Dito na nagtatapos ang bugson ng Regional News dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ako po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.